Hindi ko akalain na ang sarili kong anak ay itutulak ako ng napakalakas sa gitna ng hapag ng Noche Buena. Bumagsak ako sa matigas na sahig habang nakatingin ang buong pamilya. Ang tanging narinig ko ay ang boses niya. Sinabi niyang ang upuan ko ay para na sa biyena niya. Lumayas ka rito, ang wika niya. Doon ko natanto. Wala na pala akong halaga sa kanya. Kaya habang nagkakasiyahan sila sa pagkain ng lechon, pumasok ako sa banyo at tinawagan ang aking abogado. Binawi ko ang lahat. Ang bahay niya sa Makati na nagkakahalaga ng 35 milyong piso ang kanyang mamahaling sasakyan. At ang kanyang posisyon bilang CEO, inalis ko ang aking pangalan bilang garantor sa lahat ng kanyang utang sa isang iglap lamang. Pagdating ng umaga, 47 missed calls ang sumalubong sa kanya. Tawag mula sa mga bangko at mga abogadong kukuha ng kanyang mga ari-arian. Gumuho ang mundo niya habang ako ay tahimik na nanonood. Ang karma ay dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Lalo na kung kinalimutan mo ang paggalang sa iyong magulang. Bago ko ituloy ang kwento ng pagbagsak ng aking anak, maaari bang mag-comment muna kayo kung mula sa ang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon? Gusto kong makilala ang mga kasama ko sa gabing ito. Ako si Manuel Reyes at ito ang aking kwento. Tahimik ang gabi, pero may kakaibang bigat sa hangin. Nakaupo ako sa sopa sa sala ng bahay ni Danilo. Pinapanood ko ang aking mga apo na sina Joaquin at Isabel. Masaya silang naglalaro sa ilalim ng makulay na Christmas tree. Pero sa bawat tawa nila, parang may kung anong kaba sa dibdib ko. Napansin ko ang hapagkainan. May 8 plato na nakahanda. 8, pero 6 lang kami sa bahay. Bilang isang ama, bilang isang taong matagal na sa negosyo, alam ko kung kailan may hindi tama. Tumingin ako kay Teresita, ang aking manugang. Nakangiti siya, pero hindi abot sa kanyang mga mata ang saya. Tinanong ko siya ng mahinahon, Teresita, anak, may inaasahan pa ba tayong bisita? Tumayo siya at inayos ang kanyang bestida. Opo, Tay Manuel, paparating na po ang aking ama. Ang kanyang ama, si Antonio Mercado. Sa sandaling marinig ko ang pangalang iyon, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Si Antonio Mercado. Siya ang taong higit 30 taon ko nang katunggali sa negosyo. Siya ang tao na palaging sinusubukang pabagsakin ang aking kumpanya. Hindi ko alam na sa gabi ng Noche Buena ay kailangan ko siyang makasalo sa pagkain. Maya-maya pa, narinig ko ang busina ng isang mamahaling sasakyan sa labas. Isang itim na Mercedes-Benz. Kilala ko ang sasakyang iyon. Doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Ang anak ko, si Danilo, ay mabilis na tumayo mula sa kusina. Nagmadali siyang lumabas ng pinto. Halos madapa siya sa pagmamadaling pagbuksan ng pinto ang kanyang biyenan. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nagpaaral sa kanya sa pinakamagandang eskwelahan. Ako ang nagturo sa kanya kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero kailanman, hindi ko nakita ang ganyang klase ng sigasig sa kanyang mukha para sa akin. Pumasok si Antonio Mercado, nakasuot ng mamahaling barong Tagalog. Hawak ang isang baston na may ginto sa hawakan. Ang kanyang tindig, puno ng kayabangan. Parang siya ang may-ari ng bahay. Ngino Mercado, maligayang pagdating po, sigaw ni Danilo. Ang boses niya napakalakas, napakasigla. Puno ng paggalang na tila ba isang hari ang kanyang kaharap. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Karangalan po namin na nandito kayo sa aming Noche Buena. Lumapit si Danilo sa kanya at kinuha ang kanyang coat. Inabutan siya agad ng isang baso ng pinakamahal na brandy. Ang alak na dinala ko, ang paborito naming alak ng kanyang yumaong ina, ay naiwan lang sa tabi. Hindi man lang tiningnan ni Danilo, parang naging basura na lang ang regalo ko. Nakaupo lang ako sa gilid. Pinapanood ang anak ko, parang hindi ko na siya kilala. Ang boses niya, ang kilos niya. Parang naging isang utusan sa harap ni Antonio. Lumapit sa akin si Antonio. May mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Manuel, nandito ka rin pala. Akala ko ay nagpapahinga ka na sa iyong bahay bakasyunan. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na
Bahay ito ng anak ko. Kaya nararapat lang na narito ako. Pero bago pa ako makapagsalita, sumingit na si Danilo. Opo. Nandito lang si Papa para makita ang mga bata. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang gabing ito ay para sa inyo, Ngino Mercado. Masakit. Napakasakit marinig ang mga salitang iyon mula sa sarili mong dugo. Ang salitang Papa. Parang naging isang obligasyon na lang sa kanya. Pero ang pagtawag niya kay Antonio na Ngino Mercado, puno ng pagnanasa na magustuhan siya. Nagpunta kami sa hapagkainan. Ang bango ng lechon at hamon ay hindi ko na malasahan. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang lamig ng pakikitungo ng aking anak. Tumayo ako para umupo sa dati kong pwesto. Sa dulo ng mesa, ang pwesto ng puno ng pamilya. Iyon ang pwesto ko simula nang mamatay ang aking asawa na si Rosa. Iyon ang pwesto ko tuwing Pasko sa loob ng 5 taon. Pero bago pa ako makaupo, hinawakan ni Danilo ang aking braso. Mahigpit ang hawak niya, masyadong mahigpit para sa isang anak. Bakit? Danilo? Tanong ko. Hindi siya tumingin sa aking mga mata. Ang kanyang boses ay naging matigas. Buhay pa po ang Ngino Mercado. Siya ang ating pinakaimportanteng bisita. Hindi ba nararapat lang na siya ang nasa dulo? Tumigil ang mundo ko. Ang upuan na iyon ay hindi lang basta upuan. Simbolo iyon ng respeto. Simbolo iyon ng aking pagiging haligi ng pamilyang ito. Pero sa harap ni Antonio Mercado, naging balakid na lang ako para sa aking anak. Nakita ko ang ngiti ni Antonio. Isang ngiti ng tagumpay. Alam niyang sa sandaling iyon, tinalo niya ako. Hindi sa negosyo, kundi sa loob ng sarili kong pamilya. Danilo, anak, sabi ko ng pabulong, dito ako laging nakaupo, alam mo yon. Lumingon si Danilo sa akin. Ang kanyang mukha, puno ng inis. Tila ba ikinakahiya niya ako. Bata pa po ba kayo? Papa, isang upuan lang iyan. Huwag na po kayong gumawa ng eksena sa harap ng aking biyenan. Nakakahiya. Nakakahiya. Ang tatay niya, nakakahiya sa harap ng ibang tao. Ramdam ko ang tingin ng aking mga apo. Si Joaquin, nakayuko lang. Si Isabel, parang maiiyak na. Alam nila na may maling nangyayari. Pero si Danilo, wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makuha ang loob ng mayamang biyenan. Doon ko napagtanto. Ang anak ko ay nabulag na. Nabulag sa pera, nabulag sa kapangyarihan na akala niya ay makukuha niya kay Antonio. Nakalimutan niya ang lahat. Nakalimutan niya ang mga gabing puyat ako para lang mapalago ang negosyong magbibigay sa kanya ng marangyang buhay. Nakalimutan niya na ako ang nagbigay sa kanya ng lahat ng meron siya ngayon. Tumayo ako ng tuwid. Kahit masakit ang aking tuhod, kahit masakit ang aking kalooban, pilit kong pinanatili ang aking dangal. Sige, Danilo, sabi ko, kung iyan ang gusto mo, umupo ako sa gilid, sa isang maliit na upuan na madalas ay para lang sa mga bata o sa mga huling dumating na bisita. Doon ako inilagay ng sarili kong anak, sa gilid, sa dilim. Nagsimulang kumain ang lahat. Naririnig ko ang tawanan nina Danilo at Antonio. Nag-uusap sila tungkol sa mga malalaking proyekto sa Makati, tungkol sa mga lupain sa Cavite. Parang wala ako doon. Parang naging hangin na lang ako sa sarili kong pamilya. Napakagaling mo talaga. Danilo, sabi ni Antonio habang humihiwa ng lechon. Sabi ko na nga ba, tama ang desisyon kong payagan ng anak ko na pakasalan ka. May vision ka. Salamat po, Ngino Mercado. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mapahiya, sagot ni Danilo. Sa bawat subo ko ng pagkain, parang may nakabara sa aking lalamunan. Hindi ko mapigilang isipin, hanggang saan kaya ang kayang gawin ng anak ko para sa pera? Hanggang kailan niya kayang itakwil ang sarili niyang ama para sa ambisyon? Pinanood ko silang dalawa, ang anak ko at ang aking kaaway. Nagpaplano silang pagsamahin ang aming mga kumpanya. Ang kumpanya na binuo ko sa loob ng 4 na dekada, gusto nilang alisin ako sa eksena. Technically, ako naman na ang CEO. Sabi ni Danilo ng mayabang, kaya ko nang pirmahan ang merger papers bukas. Hindi niya alam na ang salitang technically
ay may malaking kaibahan sa katotohanan. Hindi niya alam na bago matapos ang gabing ito, ay matututunan niya ang isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Ang leksyon ng respeto. Ang leksyon ng pagpapakumbaba. Tumingin ako sa bintana. Madilim ang gabi. Pero ang mga bituin ay nagniningning. Parang ako. Maaaring nasa dilim ako ngayon. Maaaring itinapon ako sa gilid. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong liwanag. Hindi pa tapos ang gabi, Danilo. Hindi pa tapos ang laban. Dahil sa bawat bastos na salita mo, sa bawat pagbaliwala mo sa akin, ay unti-unti mong pinuputol ang lubid na nagdudugtong sa atin. At kapag naputol iyon, wala nang sasagip sa iyo sa oras ng iyong pagbagsak. Hinawakan ko ang aking telepono sa ilalim ng mesa. Isang mensahe lang ang ipinadala ko sa aking abogado. Eduardo, ituloy mo ang plano. Ngayon na. Bumalik ako sa pagkain, tahimik, kalmado, habang ang anak ko ay patuloy sa kanyang pagtawa. Hindi niya alam na ang bawat tawa niya ay ang huling tunog ng kanyang marangyang buhay. Ang Noche Buena na ito ay talagang magiging makasaysayan, pero hindi sa paraang iniisip ni Danilo. Dahil ang tunay na haligi ay hindi kailanman matitibag ng isang bastos na tulak. Ang tunay na haligi ay marunong maghintay, at ang paghihintay ko ay malapit nang matapos. Nagsimula ng ihain ang mga pagkain para sa Noche Buena. Ang mesa ay punong-puno ng biyaya. May mainit na lechon na malutong ang balat, may hamon, at may keso de bola. Pero sa totoo lang, wala akong maamoy na masarap. Ang tanging nararamdaman ko ay ang panlalamig ng aking mga kamay. Nakaupo ako sa dulo ng mesa. Iyon ang pwesto ng puno ng pamilya. Iyon ang pwesto ko simula pa noong bata pa si Danilo. Pero sa gabing ito, ang tingin sa akin ng aking anak ay hindi na bilang isang ama. Ang tingin niya sa akin ay parang isang lumang gamit na nakaharang sa kanyang daraanan. Lumapit sa akin si Danilo. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang mga mata ay matigas. Tila ba may kung anong galit na hindi ko maunawaan. Tumingin muna siya kay Antonio Mercado na nakatayo lang sa likuran niya. Pagkatapos, humarap siya sa akin. Papa, ang sabi niya. Mababa ang boses niya pero puno ng awtoridad. Kailangan niyo nang tumayo riyan. Lipat na lang kayo sa kabilang dulo, doon sa tabi ng mga bata. Napatigil ako sa pag-aayos ng aking table napkin. Tumingala ako sa kanya. Akala ko noong una ay nagbibiro lang siya. Ano ang sabi mo? Danilo? Bakit ako lilipat? Dito ang pwesto ko. Alam mo iyan. Umiling si Danilo. Parang nawawalan na siya ng pasensya. Papa, huwag na tayong makipagtalo. Ang upuang iyan ay para sa Ngino Mercado. Siya ang ating espesyal na panauhin. Siya ang dapat na nasa kabisera, bilang tanda ng ating respeto sa kanya. Respeto. Ginamit niya ang salitang respeto habang binabastos ang sarili niyang ama. Respeto. Danilo? Ang tanong ko, nasaan ang respeto mo sa akin? Ako ang nagpatayo ng bahay na ito. Ako ang nagbigay sa inyo ng lahat ng kaginhawaan nyo. At ngayon, palalayasin mo ako sa sarili kong pwesto sa harap ng iyong biyenan? Ramdam ko ang tensyon sa buong paligid. Tumigil sa pagkukwentuhan sina Joaquin at Isabel. Ang mga bata ay nakatingin sa amin, takot at nagtataka. Si Teresita naman ay nakayuko lang. Tila ba ayaw makialam, pero alam kong sang-ayon siya sa kanyang asawa. Papa, huwag niyo nang palakihin ang gulo. Ang boses ni Danilo ay naging pasigaw na. Nandito ang Ngino Mercado para pag-usapan ang ating kinabukasan. Ang merger ng ating mga kumpanya ay nakasalalay sa gabing ito. Huwag niyo kaming ipahiya sa kanya. Ipahiya. Ako pa ang nagpapahiya sa kanya. Hindi ako tumayo. Nanatili akong nakaupo ng matuwid. Gusto kong ipakita sa kanya na may dangal pa ako. Hindi ako aalis dito. Danilo, kung gusto ni Antonio na maupo sa kabisera, hayaan mong sa sarili niyang bahay siya maupo. Pero rito, sa pamilyang Reyes. Ako ang haligi. Doon na nawala ang kontrol ni Danilo. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mukha. Galit na galit siya. Isang galit na hindi ko akalaing magagawa ng isang anak sa kanyang magulang. Bigla siyang humakbang palapit. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat. Sabi ng tumayo ka
ang sigaw niya. At bago ko pa mamalayan ang nangyayari, itinulak niya ako. Itinulak niya ako ng buong lakas. Ang aking katawan, na pagod na sa 68 taon ng pagtatrabaho, ay hindi nakayanan ang lakas ng kanyang pagtulak. Nawalan ako ng balanse, ang aking silya ay tumumba. At kasabay nito, bumagsak ako ng napakalakas sa sahig. Blag, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang aking likod ay tumama sa matigas na tiles. Ang sakit ay gumuhit hanggang sa aking ulo, pero ang pisikal na sakit ay wala pa sa kalahati ng sakit na naramdaman ng aking puso. Bumagsak ako. Bumagsak ako sa harap ng aking mga apo. Bumagsak ako sa harap ng aking kaaway. "Lolo Manuel!" Ang sigaw ni Isabel ay puno ng takot. Tumakbo ang mga bata palapit sa akin. Nakita ko ang luha sa mga mata ni Isabel. Ang panginginig ng mga kamay ni Joaquin habang sinusubukan akong tulungan. "Ayos lang ba kayo, Lolo?" Ang tanong ni Joaquin. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa galit. Tumingin siya sa kanyang ama, kay Danilo. "Bakit niyo ginawa iyon, Papa? Si Lolo iyan." Pero si Danilo parang wala siyang narinig. Nakatayo lang siya doon, hingal na hingal sa galit. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Wala man lang pagtatangka na tulungan akong tumayo. Tumingin ako kay Antonio Mercado. Nakatayo siya malapit sa bintana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pero sa loob ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nagpalamig sa aking dugo. Kasiyahan. Nasasayahan siyang makita akong nakahandusay sa sahig, habang ang sarili kong anak ang gumawa nito sa akin. Dahan-dahan akong tumayo sa tulong ng aking mga apo. Masakit ang aking balakang. Masakit ang aking kalooban. Pinagpag ko ang aking barong Tagalog. Pilit kong ibinalik ang aking tindig, kahit na ang totoo ay gusto ko nang gumuho. At doon, sa gitna ng kahihiyang iyon, nagsalita si Danilo. Ang kanyang boses ay malamig, tila ba wala na kaming pinagsamahan. "Ang upuang ito," ang sabi niya habang itinuturo ang kabisera. "Ang upuang ito ay para sa biyenan ko, para sa taong may halaga sa kinabukasan ko. Kung hindi niyo kayang tanggapin iyon, lumayas na lang kayo, lumayas." Sinabihan ako ng sarili kong anak na lumayas sa gabi ng Pasko. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang hamon at lechon na nakahanda. Nakita ko ang mga regalo sa ilalim ng Christmas tree. Lahat ng iyon, binili ko gamit ang aking dugo at pawis. Pero sa gabing ito, lahat ng iyon ay wala ng saysay. "Sige, Danilo," ang sabi ko ng mahinahon. Napakatahimik ng aking boses, pero bawat salita ay may bigat. "Kung iyan ang gusto mo, susundin ko." Umupo ako sa isang maliit na upuan sa pinakagilid ng mesa. Ang pwesto na madalas ay para sa mga katulong o sa mga batang hindi na nagkakasya sa gitna. Doon ako naupo, habang si Antonio Mercado ay dahan-dahang umupo sa aking pwesto sa kabisera. Nakita ko ang paglapit ni Danilo kay Antonio. Inabutan niya ito ng alak. Ang alak na dinala ko. "Ngino Mercado, pasensya na po sa nangyari. Magsimula na po tayong kumain." Nagsimula ang kainan. Narinig ko ang kalansing ng mga kubyertos. Narinig ko ang tawanan ni Danilo at Antonio tungkol sa mga lupain sa Cavite at mga building sa Makati. Kumakain sila habang ako ay nakaupo lang doon, parang isang multo na hindi nila nakikita. Hindi ako kumain. Paano ako kakain kung ang bawat subo ay lasang apdo? Tiningnan ko ang aking mga apo. Nakita ko ang lungkot sa kanilang mga mukha. Hindi rin sila kumakain ng maayos. Alam ko na sa gabing ito, sinira ni Danilo ang imahe niya sa harap ng kanyang mga anak. Doon, sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang Manuel Reyes, na mapagmahal at mapagbigay na ama, ay namatay na. Ang Manuel Reyes na laging nagliligtas kay Danilo sa kanyang mga pagkakamali ay wala na rin. Sa bawat tawa ni Danilo, sa bawat pagmamalaki niya kay Antonio, ay unti-unti kong binubuo ang aking plano. Hindi mo ako itinulak sa sahig. Danilo,
Itinulak mo ang sarili mo sa impyerno. Akala mo ay ikaw ang may hawak ng baraha. Akala mo ay ikaw ang CEO kaya ikaw ang batas. Nakalimutan mo na ang pangalang Reyes Construction ay nakatayo sa aking mga balikat. Habang pinapanood ko ang anino ni Antonio Mercado na nakaupo sa aking pwesto, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na dumarating bago ang isang malakas na bagyo. Kinuha ko ang aking panyo at pinunasan ang aking mga kamay. Tumingin ako sa orasan. 10:00 na ng gabi. 2 oras na lang, Pasko na. Maligayang Pasko, Danilo. Ang bulong ko sa aking sarili, ito na ang huling Pasko. Nagigising ka na mayaman dahil bukas. Kapag sumikat ang araw, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng tunay na pagbagsak. Hindi sa matigas na tiles ng iyong sahig, kundi sa malamig at malupit na realidad ng buhay na wala ang proteksyon ng iyong ama. Itinulak mo ako, Danilo. Ngayon, titingnan natin kung sino sa atin ang marunong lumipad. Tumayo ako ng dahan-dahan. Walang nagsalita. Walang pumigil sa akin. Naglakad ako palabas ng dining room. Bitbit ang aking dangal na kahit kailan ay hindi nila makukuha. Ang gabi ay malamig, pero ang puso ko ay nag-aapoy na sa desisyon. Ang pagtataksil na ito ay hindi matatapos sa isang tulak lang. Tapos na ang oras ng pagiging maunawain. Oras na para sa katarungan. Nakaupo ako sa maliit na silya sa sulok ng dining room. Pinapanood ko ang aking anak na si Danilo. Malakas siyang tumatawa habang kausap si Antonio Mercado. Ang bawat tawa niya ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa aking pagkatao. Nakalimutan na niya na ilang sandali lang ang nakakalipas ay itinulak niya ang sarili niyang ama sa sahig. Hindi ako nagpakita ng galit. Hindi ako sumigaw. Ang mga matatandang katulad ko, alam na namin kung kailan dapat manahimik. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagyong namumuo. Isang bagyo na hindi gawa sa hangin at ulan, kundi gawa sa sakit at determinasyon. Dahan-dahan akong tumayo. Kumirot ang aking balakang, ang bahagi ng katawan ko na tumama sa matigas na tiles. Sandali lang, ang sabi ko ng mahinahon. Pupunta lang ako sa banyo. Walang sumagot. Ni hindi ako tiningnan ni Danilo. Masyado siyang abala sa pagbubuhos ng mamahaling alak para sa kanyang biyenan. Naglakad ako palayo. Bawat hakbang ko ay mabigat, pero sigurado. Pagpasok ko sa banyo at nirelahan ko ang pinto. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang lalaking may puting buhok, may mga kulubot sa mukha, at may mga matang puno ng karanasan. Nakita ko si Manuel Reyes, ang taong nagmula sa hirap. Ang taong nagbuhat ng mga sako ng semento noong kabataan niya para lang makabuo ng isang kumpanya. Huminga ako ng malalim, kinuha ko ang aking telepono sa bulsa ng aking barong Tagalog. Alam ko ang dapat kong gawin. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtuturo ng leksyon. Isang leksyon na nakalimutan kong ituro kay Danilo noong bata pa siya. Ang leksyon tungkol sa bunga ng bawat maling gawa. Ang unang tawag ko ay para kay Eduardo. Siya ang aking matalik na kaibigan at abogado sa loob ng 30 taon. Eduardo, pasensya na kung naabala ko ang Noche Buena mo. Ang sabi ko nang marinig ko ang kanyang boses. Manuel, bakit ka napatawag? May problema ba? Tanong niya na bakas ang pag-aalala. Eduardo, gusto kong ihanda mo ang lahat ng dokumento bukas ng umaga. Huminto ako sandali para pigilin ang panginginig ng aking boses. Bawiin mo ang lahat ng special power of attorney na ibinigay ko kay Danilo, lahat ng karapatan niya sa kumpanya. Lahat ng pirma niya sa bangko, tanggalin mo lahat. Ngayon din, narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Alam ni Eduardo kung gaano ko kamahal ang aking anak, Manuel. Sigurado ka ba? Malaking gulo ito para sa kanya. Sigurado ako. Eduardo. Itinulak niya ako sa harap ng kanyang biyenan para lang makuha ang upuan ko kung gusto niyang maging hari. Kailangang matutunan niya muna kung paano maging tao. Gawin mo na ang dapat gawin. Walang ititira.
Pagkababa ko ng telepono, pak 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 pak. Siya ang aming kaisa-isang pinagkakatiwalaang accountant sa kumpanya. Linda, si Manuel ito, ang wika ko. Gusto kong i-freeze mo ang lahat ng joint accounts ko kasama si Danilo. Lahat ng corporate credit cards na nasa pangalan niya. I-block mo lahat bukas ng alas 8 ng umaga. Tay Manuel, pero bukas ay Pasko. Ang sagot ni Linda na tila naguguluhan. Alam ko, Linda. Pero ang hustisya ay walang pinipiling araw. At isa pa, bawiin mo ang aking pangalan bilang garantor sa kanyang bahay sa Makati at sa kanyang sasakyan. Hayaan mong ang bangko ang humarap sa kanya bukas. Kung hindi niya kayang irespeto ang pundasyon ng kanyang buhay, wala siyang karapatang tamasahin ang mga bunga nito. Nararamdaman ko ang lamig ng hangin mula sa aircon ng banyo, pero ang loob ko ay nag-aapoy. Alam ko kung ano ang mangyayari. Ang utang ni Danilo sa kanyang bahay ay umaabot sa 35 milyong piso kapag nawala ang garantiya ko. Kailangang bayaran ng bangko ang kabuuan ng utang. At alam ko na wala siyang ganoong kalaking pera. Ang huling tawag ang pinakamahirap. Tinawagan ko si Roberto. Siya ang aking operations manager. Isang batang tapat na itinuring ko na ring anak. Roberto, sabi ko, bukas ng madaling araw, gusto kong pumunta ka sa opisina. Kunin mo ang lahat ng personal na gamit ni Danilo sa kanyang kwarto. Ilagay mo sa mga kahon at iwanan mo sa storage room. Tay, bakit po? May nangyari ba kay Sir Danilo? Tanong ni Roberto. Wala na siyang puwesto sa kumpanya. Roberto, simula bukas, ikaw na ang tatayong pansamantalang CEO at may pakiusap ako, mag-iwan ka ng isang sulat sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang maikling sulat lang. Isulat mo, ang opisinang ito ay hindi para sa iyo. Natahimik si Roberto. Alam niyang kapag ako ang nagsalita, tapos na ang usapan. Masusunod po, Tay Manuel. Gagawin ko po lahat ng ipinag-uutos niyo. Ibinaba ko ang telepono. Tumitig ulit ako sa salamin. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyon. Mahal ko ang aking anak, mahal na mahal. Pero ang pag-ibig ay hindi laging nangangahulugan ng pagpayag na maging masama ang isang tao. Minsan, ang pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal ay ang paghayaan silang maranasan ang lamig ng mundo upang matutunan nilang pahalagahan ang init ng tahanan. Inayos ko ang aking barong. Pinunasan ko ang aking mukha ng basang panyo. Lumabas ako ng banyo ng may kalmado at banayad na mukha. Pagbalik ko sa hapagkainan, nakita ko si Danilo na tumatayo para mag-toast, para sa ating kinabukasan. Sigaw niya habang nakataas ang baso kay Antonio Mercado para sa tagumpay at sa mas malaking kumpanya. Ngumiti ako ng tipid. Naupo ako ulit sa aking maliit na silya sa tabi. Kumain ako ng kaunting kanin at lechon. Ang lasa nito ay parang abo sa aking dila, pero pinilit kong lumunok. Tay, mukhang tahimik kayo? Tanong ni Danilo sa akin nang may halong pang-uuyam. Masyado ba kayong nabigla sa bagong plano namin ni Nino Mercado? Tumingin ako sa kanyang mga matang puno ng ambisyon at kayabangan. Hindi, Danilo. Ang sagot ko ng mahinahon. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang panahon. Ang akala nating matatag ay pwedeng gumuho sa isang iglap lang. Tumawa lang siya. Isang tawang puno ng kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala. Tay, sa ilalim ng pamumuno ko, mas lalong tatatag ang lahat. Hindi na natin kailangan ng mga lumang estilo nyo. Tumango ako. Tama ka. Danilo, hindi mo na nga kailangan ang lumang estilo ko. At simula bukas, makikita natin kung gaano katibay ang sarili mong estilo. Nagpatuloy ang Noche Buena. Ang ingay ng tawanan nila ay tila musika ng isang papatapos na palabas. Habang tinitingnan ko ang aking mga apo na masayang kumakain, nalulungkot ako para sa kanila. Alam ko na bukas,
magbabago ang buhay nila. Pero kailangan nilang makita ang isang amang may paninindigan, hindi isang amang sunod-sunuran sa pera. Ang gabi ay lumalim. Ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa aking ginawa. Sa bawat segundong dumadaan, palapit ng palapit ang 8:00 ng umaga. Ang oras kung kailan ang lahat ng karangyaan ni Danilo ay maglalaho na parang bula. Sa loob ng aking puso, humingi ako ng tawad kay Rosa, ang aking yumaong asawa. Rosa, patawarin mo ako, ang bulong ko sa aking isipan. Kailangan kong gawin ito. Kailangan niyang matutunan kung paano maging tunay na Reyes. Huminga ako ng malalim at uminom ng tubig. Ang bagyo sa loob ng puso ko ay kumalma na. Ngayon, handa na akong harapin ang bukas. Dahil bukas, hindi na ako ang itutulak sa sahig. Bukas, ang katotohanan na ang haharap kay Danilo. At ang katotohanan iyon ay hindi niya kayang itulak palayo. Sumikat ang araw ng Pasko. Ang ika-25 ng Disyembre. Sa labas ng bintana, naririnig ko ang mga batang masayang naglalaro. Naririnig ko ang tunog ng mga kampana ng simbahan para sa Misa de Gallo. Ang buong Pilipinas ay nagdiriwang. Pero sa loob ng aking tahimik na tahanan, alam ko na may isang malakas na lindol na yuyanig sa buhay ng aking anak. Habang umiinom ako ng mainit na kape, tinitingnan ko ang aking relo. 8:00 na ng umaga. Sa oras na ito, nagsimula na ang pag-andar ng mga dokumentong nilagdaan ko kagabi. Ang mga utos na ibinigay ko kay Eduardo, kay Linda, at sa mga bangko, ay nagsimula na ring gumalaw sa kabilang dako ng lungsod. Sa loob ng kanyang marangyang bahay sa Makati, nagising si Danilo. Ayon sa kwento ng mga katulong, tanghali na raw siyang nagising dahil sa sobrang pag-inom ng alak kagabi kasama si Antonio Mercado. Pero ang kanyang paggising ay hindi naging mahinahon, hindi naging masaya. Ang unang gumising sa kanya ay ang walang tigil na tunog ng kanyang telepono sa simula. Akala niya ay mga kaibigan lang na bumabati ng maligayang Pasko. Pero nang tingnan niya ang screen, nanlamig ang kanyang buong katawan. 47 missed calls ang nakatala sa kanyang telepono. Lahat ng tawag na iyon ay nagsimula eksaktong 8:00 ng umaga. Tawag mula sa Bank of the Philippine Islands, tawag mula sa Banco de Oro, tawag mula sa Metrobank, tawag mula sa kumpanya ng kanyang mamahaling sasakyan. Lahat ng institusyong nagpautang sa kanya ay sabay-sabay na naghahanap. Nanginginig ang mga kamay ni Danilo nang subukan niyang buksan ang kanyang mga mensahe. Ang unang nabasa niya ay mula sa bangko na humahawak ng kanyang home loan, ang kanyang bahay sa Makati. Ang mansyong ipinagmamalaki niya sa lahat ay may utang na 35 milyong piso. 35 milyon sa loob ng maraming taon. Ako ang nagsisilbing garantor niya. Ako ang nananagot kapag hindi siya nakakabayad. Pero dahil binawi ko ang aking pangalan, ang bangko ay nagpadala ng babala. Kailangan niyo pong bayaran ang buong halaga sa loob ng 24 na oras. O kaya ay kukunin namin ang ari-arian. Iyan ang nakasulat sa mensahe. Isipin niyo, 35 milyong piso. Saan kukuha si Danilo ng ganoong kalaking halaga sa loob ng isang araw? Saan? Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang tumunog ulit ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang manager naman ng bangko ang tumatawag. Sir Danilo, ang sabi ng manager sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal at walang emosyon. Gusto ko lang pong ipaalam na ang inyong mga corporate credit cards ay kanselado na at ang inyong personal account ay kasalukuyang naka-freeze dahil sa mga legal na hakbang na isinagawa ni Ginitoong Manuel Reyes. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Danilo. Ginitoong Manuel Reyes, ang tatay niya. Ang tatay na itinulak niya sa sahig kagabi. Ngayon, ang tatay na iyon ay hindi na isang matandang madaling saktan. Ngayon, ang tatay na iyon ay naging isang pader na hindi niya kayang buwagin. Dali-dali siyang tumayo. Gusto niyang magmaneho papunta sa aking bahay para magmakaawa o baka para sumigaw. Pero nang lumabas siya sa garahe,
Isa pang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang itim na sasakyan. Ang mamahaling SUV na madalas niyang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan ay kinakargahan na sa isang tow truck. Ang mga tauhan mula sa financing company ay nandoon na. Bakit niyo kinukuha ang sasakyan ko? Ang sigaw ni Danilo. Pasko ngayon. Wala kayong karapatang gawin ito. Pero ang sagot sa kanya ay simple lang. Sir, binawi na po ni Ginitoong Manuel Reyes ang kanyang garantiya. Ang inyong account ay ituturing na default. Kailangan naming bawiin ang unit. Naiwan si Danilo na nakatayo sa gitna ng kanyang kalsada. Suot pa ang kanyang pantulog. Nawala ang kanyang sasakyan. Nawala ang kanyang pera. At ang bahay niya ay malapit na ring mawala. 47 tawag. 47 paalala na ang bawat aksyon ay may katumbas na resulta. Ang bawat bastos na salita, ang bawat tulak ay may presyong kailangang bayaran. Bumalik siya sa loob ng bahay. Hinanap niya si Teresita. Gusto niyang humingi ng tulong. Gusto niyang tawagan ang kanyang biyenan na si Antonio Mercado. Huwag kang mag-alala, ang sabi ni Danilo sa sarili. Tutulungan ako ni Nino Mercado. Merger na kami. Hindi niya ako pababayaan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Antonio. Pero alam niyo ba kung ano ang nangyari? Hindi sumasagot si Antonio. Ring lang ng ring ang telepono. 1 beses, 2 beses, 10 beses. Doon lang natanto ni Danilo ang katotohanan. Ang mga taong katulad ni Antonio Mercado ay mahilig sa mga taong may kapangyarihan. Noong siya ay CEO pa ng kumpanya ko, mahalaga siya kay Antonio. Ngunit ngayong wala na siyang pera. Ngayong wala na siyang suporta mula sa akin. Naging isang pabigat na lang siya. Napaupo si Danilo sa sahig. Ang sahig na katulad ng sahig kung saan niya ako itinulak kagabi sa pagkakataong ito. Walang mga apo na tumulong sa kanya para bumangon. Walang Isabel na umiiyak para sa kanya. Ramdam niya ang lamig ng tiles. Ramdam niya ang pait ng katotohanan. Ang Pasko. Na dapat ay puno ng kagalakan ay naging isang malaking bangungot. Isang bangungot na siya mismo ang gumawa. 47 tawag. Iyan ang tunog ng pagbagsak ng isang taong nakalimutan kung paano rumespeto. Iyan ang tunog ng karma. Habang tinitingnan ko ang payapang langit mula sa aking hardin, huminga ako ng malalim. Masakit para sa isang ama na makitang naghihirap ang kanyang anak. Pero mas masakit ang makitang lumalaki ang iyong anak na walang puso at walang dangal. Matuto ka, Danilo, ang bulong ko sa hangin. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa dahil ang mga paa na ginamit mo para manulak ng iba ay hindi kailanman magiging matatag. Ang araw ng Pasko ay patuloy na lumilipas, pero para kay Danilo, ang bawat minuto ay tila isang taon ng pagdurusa dahil ang katotohanan kapag ito ay dumating ay hindi marunong magpatawad. 47 tawag at simula pa lang iyan ng mahabang gabi ng kanyang pagsisisi. Matapos ang sunod-sunod na tawag mula sa mga bangko, hindi na nakapaghintay si Danilo. Hindi na siya nakapag-almusal. Hindi na rin siya nakapag-ayos ng sarili. Suot ang kanyang gusot na polo at may gulugulong buhok. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang bahay. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan. Kinumpis ka na ito ng bangko, kaya napilitan siyang pumara ng taxi sa labas ng kanilang subdivision. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Habang nasa loob ng taxi, panay ang punas niya ng pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono. Umaasang tatawag si Antonio Mercado para iligtas siya, pero ang screen ay nanatiling madilim pagdating niya sa gusali ng Reyes Construction. Ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Mabilis siyang bumaba. Halos itulak niya ang pinto ng lobby. Akala niya ay sasalubungin siya ng mga empleyado ng may paggalang tulad ng dati. Akala niya ay siya pa rin ang hari sa lugar na ito. Ngunit pagdating niya sa elevator, hinarang siya ni Mang Ben. Si Mang Ben ang aming head security sa loob ng 20 taon. Isang tapat na tao na palaging binabaliwala ni Danilo. Sir Danilo, pasensya na po, ang sabi ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay mahinahon pero may paninindigan.
Hindi po kayo pwedeng pumasok. Nanlaki ang mga mata ni Danilo. Ano? Anong sinasabi mo? Mang Ben? Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Umalis ka sa daan ko. Umiling si Mang Ben. May utos po ang matandang ginituong Manuel. Simula kaninang madaling araw, kanselado na po ang inyong access sa gusaling ito. Hindi na po valid ang inyong ID. Hindi makapaniwala si Danilo. Nagpapatawa ka ba? Tatay ko ang may-ari nito. Para mo na ring sinabing hindi ako pwedeng pumasok sa sarili kong bahay. Pasensya na po talaga. Sir, ang ulit ni Mang Ben. Trabaho lang po. At narito rin po si Ginitoong Roberto para kausapin kayo. Eksaktong bumukas ang elevator at lumabas si Roberto. Si Roberto, ang taong palaging minamaliit ni Danilo. Ang taong tinatawag niyang utusan lang sa harap ng ibang tao, ngunit ngayon, si Roberto ay nakasuot ng maayos na Amerikana. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Danilo, ang bati ni Roberto. Walang sir, walang halong takot, mabuti at dumating ka. Pinapabigay ito ng iyong ama. Inabot ni Roberto ang isang asul na folder. Iyan ang opisyal na dokumento ng iyong termination bilang CEO, justifiable cause, loss of confidence. At may mga ebidensya rin kami ng maling paggamit ng pondo ng kumpanya para sa iyong mga personal na luho. Parang gumuho ang langit sa ulo ni Danilo. Binasa niya ang dokumento. Ang pirma ko ay nandoon sa dulo. Isang matatag at malinaw na pirma. Isang pirma na nagtatapos sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Hindi maaari ito, ang sigaw ni Danilo. Maraming tao na sa lobby ang nakatingin sa kanya. Idedemanda ko kayo, idedemanda ko si Papa. Ngumiti lang ng tipid si Roberto. Gawin mo ang gusto mo, Danilo, pero tandaan mo, wala ka ng pera para kumuha ng abogado. Lahat ng account mo ay naka-freeze. At lahat ng pag-aari mo ay technically na pag-aari ng kumpanya. Hindi nakinig si Danilo. Buong lakas siyang tumakbo papunta sa hagdanan. Gusto niyang makarating sa kanyang opisina sa ikalimang palapag. Gusto niyang makita ang kanyang lamesa. Gusto niyang maramdaman na siya pa rin ang boss. Hingal na hingal siyang nakarating sa tapat ng kanyang pinto. Walang tao sa opisina dahil holiday. Madilim ang paligid. Binuksan niya ang ilaw. Ang kanyang opisina, na dati ay puno ng mga tropeo, mga mamahaling painting, at mga litrato niya, kasama ang mga malalaking tao, ay kakaiba na ang itsura. Ang lahat ng kanyang personal na gamit ay wala na. Malinis ang paligid, wala na ang kanyang laptop, wala na ang kanyang koleksyon ng mamahaling ballpen. Sa gitna ng malaking lamesa na gawa sa Nara, may isang piraso ng papel. Isang puting papel na may sulat kamay ko. Dahan-dahan lumapit si Danilo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Kinakabahan siya. Takot siya. Nang mahawakan niya ang papel, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling kamay. Binasa niya ang nakasulat. Isang pangungusap lang. Isang pangungusap na parang sampal sa kanyang mukha. Ang opisinang ito ay hindi para sa iyo. Napatulala si Danilo. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon. Ang opisinang ito ay hindi para sa iyo. Eksaktong iyon ang sinabi niya sa akin kagabi sa gitna ng Noche Buena. Ang upuang ito ay hindi para sa iyo, Papa. Ang wika niya noon habang itinuturo ang kabisera ng mesa. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya. Parang isang bumerang na tumama ng napakalakas sa kanyang dibdib. Napaluhod si Danilo sa gitna ng opisina. Ang opisinang pinangarap niya. Ang opisinang inakala niyang magiging kanya habang buhay. Ngayon, isa na lang siyang estranghero sa sarili niyang kumpanya. Doon niya naramdaman ang tunay na lamig ng pagsisisi. Naalala niya ang mukha ko habang itinutulak niya ako sa sahig. Naalala niya ang tawa ni Antonio Mercado. Naalala niya kung paano niya ipinagpalit ang kanyang dignidad para sa pansamantalang palakpak ng ibang tao. Papa, ang bulong niya, pero wala nang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng aircon sa loob ng malamig na gusali. Ang imperyong inakala niyang hawak niya ay naglaho na parang usok. Ang kapangyarihang ipinagmalaki niya ay naging isang malaking kahihiyan. Sa labas ng gusali, nagsimulang pumatak ang ulan. Isang malamig na ulan sa araw ng Pasko. Samantala, sa aking bahay,
Nakaupo ako sa aking paboritong silya. Hawak ko ang aking tasa ng kape. Tahimik akong nanonood sa labas. Alam ko ang nangyayari sa opisina. Alam ko ang sakit na nararamdaman ni Danilo. Masakit din para sa akin. Walang ama ang nagnanais na makitang bagsak ang kanyang anak, pero kailangang mangyari ito dahil ang isang gusali na itinayo sa buhangin ay guguho at guguho rin. Kailangan muna itong gibain, kailangang linisin ang pundasyon. Bago makabuo ng isang bagay na tunay na matatag, matuto ka, Danilo. Ang bulong ko sa sarili ko. Matuto ka na ang tunay na trono ay hindi nakukuha sa pagtulak sa iba. Ang tunay na trono ay nakukuha sa pagmamahal at katapatan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang Pasko ay patuloy na lumilipas. Isang malungkot na Pasko, pero isang makabuluhang simula para sa aming dalawa. Ang sulat sa mesa ay hindi lang isang parusa. Iyon ay isang salamin. Isang salamin para makita ni Danilo kung sino talaga siya kapag wala na ang lahat ng kanyang dekorasyon sa buhay. Sana, pagmulat ng kanyang mga mata, hindi na galit ang makita niya, kundi ang pagnanais na maging isang mas mabuting tao. Hanggang doon na muna. Ang aking kwento para sa kabanatang ito. Abangan ang susunod. Dahil ang laban ng buhay ay hindi natatapos sa isang pagkatalo. Lumipas ang mga oras sa araw ng Pasko. Ngunit para kay Danilo, ang bawat minuto ay tila isang hatol ng kamatayan. Matapos siyang palayasin sa sarili niyang opisina at matapos niyang mabasa ang aking maikling sulat, naramdaman niya ang tunay na takot. Ang takot ng isang taong unti-unting nawawalan ng lupa na tinatapakan sa kanyang desperasyon. Magastapagat to, iisang tao na lang ang nasa isip niya. Ang kanyang biyenan, si Antonio Mercado. Naniniwala si Danilo na dahil magiging magkasosyo sila sa negosyo, hindi siya pababayaan nito. Akala niya, ang katapatan ni Antonio ay nakabase sa pera. Pero may isang bagay siyang nakalimutan. Ang mga matatandang Pilipino, gaano man kayaman o katindi sa negosyo, ay may isang batas na hindi pwedeng baliin. Ang batas ng paggalang sa magulang. Ayon sa nalaman ko, kalaunan. Nagpunta si Danilo sa mansyon ni Antonio sa Forbes Park. Humarap siya rito nang may luha sa mga mata. Nagmakaawa siya. Sinabi niya ang lahat ng nangyari. Sinabi niya na kinuha ko ang lahat sa kanya. Inasahan niya na magagalit si Antonio sa akin. Inasahan niya na kakampi ito sa kanya. Ngunit, nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Humarap sa kanya si Antonio Mercado ng may matigas na mukha. Sabi ni Antonio sa kanya, Danilo, nakita ko ang ginawa mo kagabi. Nakita ko kung paano mo itinulak ang iyong ama sa sahig. Para lang bigyan ako ng upuan. Narinig ko ang kwento na sumagot daw si Danilo. Ginawa ko lang po iyon dahil sa inyo, dahil gusto ko kayong bigyan ng karangalan. Doon sumabog ang galit ni Antonio, isang galit na mahinahon pero nakamamatay. Sabi niya kay Danilo, hindi karangalan ang tawag doon. Ang tawag doon ay kawalang hiyaan. Kung kaya mong itulak at hiyain ang sarili mong ama sa harap ng iyong mga anak, kaya mo ring gawin iyon sa akin balang araw. Ang isang lalaking walang paggalang sa kanyang pinagmulan ay isang lalaking hindi mapagkakatiwalaan sa negosyo. Hindi lang doon tumigil si Antonio. Tinanggihan niya ang lahat ng hiling ni Danilo. Walang tulong pinansyal, walang trabaho sa kanyang kumpanya, at ang pinakamasakit sa lahat, sinabi ni Antonio na hindi na siya interesado sa pakikipag-merger kay Danilo. Sa halip. Si Antonio mismo ang tumawag sa akin, Manuel. Ang sabi ni Antonio sa telepono ng hapong iyon. Ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Humihingi ako ng paumanhin sa nasaksihan ko kagabi. Hindi ko alam na ganoon ang ugali ng iyong anak. Gusto ko sanang magmungkahi. Bakit hindi tayo ang magkasosyo? Ikaw ang taong kilala ko ang integridad. Ikaw ang taong gusto kong makatrabaho. Habang nangyayari ang lahat ng ito, umuwi si Danilo sa kanilang bahay. Pagod, luhaan, at wasak ang pagkatao. Inasahan niya na kahit man lang sa loob ng kanyang tahanan ay may tatanggap sa kanya. Inasahan niya na nandoon si Teresita para damayan siya, pero pagpasok niya sa sala,
Sinalubong siya ng mga malalaking maleta. Ang mga gamit ni na Joaquin at Isabel ay nakakahon na. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang bawat sulok ay puno ng bigat ng pamamaalam. Nakatayo si Teresita sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga mata ay mapula sa kaiiyak, ngunit ang kanyang desisyon ay kasing digas ng bato. Teresita, ang tawag ni Danilo. Anong ibig sabihin nito? Bakit mo iniimpake ang mga gamit nyo? Tumingin sa kanya si Teresita ng may halong poot at awa. Hindi ko na kayang manatili rito, Danilo. Hindi ko na kayang matulog sa tabi ng isang lalaking kayang saktan ang sarili niyang ama. Natatakot ako. Natatakot ako para sa mga anak natin. Anong klase ng halimbawa ang ibinibigay mo sa kanila? Pero Teresita, ginawa ko ang lahat para sa atin, para sa kinabukasan nyo. Ang sigaw ni Danilo. Umiling si Teresita. Huwag mong gamitin ang pamilya bilang dahilan ng iyong kasamaan. Ang kinabukasan na binuo mo sa pagtataksil ay hindi kinabukasan, kundi isang sumpa. Pupunta muna kami sa bahay ng aking mga magulang. Sinabi na sa akin ni Papa ang lahat. Suportado niya ang desisyon ko. Doon, sa sandaling iyon, nakita ni Danilo ang kanyang mga anak, si Joaquin at Isabel. Nakatayo sila sa hagdanan. Hawak ni Isabel ang kanyang paboritong manika. Habang si Joaquin ay nakatingin sa kanyang ama nang may matinding lungkot. Papa, ang sabi ni Isabel sa maliit na boses. Bakit po kayo naging masama kay Lolo Manuel? Palagi po kaming binibilhan ni Lolo ng pagkain. Palagi niya kaming kinukwentuhan. Masama po ba si Lolo? Hindi makasagot si Danilo. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang ambisyon mo ay mas matimbang kaysa sa pagmamahal? Paano mo sasabihin sa kanila na ang upuan sa dulo ng mesa ay mas mahalaga kaysa sa yakap ng isang magulang? Lumapit si Joaquin, ang 15 taong gulang kong apo. Papa, sabi niya, sana ay nakuha niyo ang gusto niyo, kasi sa pagkuha niyo ng upuang iyon, nawala kaming lahat sa inyo. Umalis sila. Naririnig ni Danilo ang pag-andar ng sasakyan palayo. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malaking bahay na malapit na ring bawiin ng bangko. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan. Ngayon ay naging isang malamig na libingan ng mga alaala. Wala ng CEO, wala ng biyenang kakampi, wala ng asawa, at wala ng mga anak. Sa isang gabi lang, naglaho ang lahat. Ang bawat tulak niya sa akin ay naging isang tulak sa kanyang sariling pamilya, palabas ng kanyang buhay. Napakalupit ng tadhana, ngunit mas malupit ang taong nakakalimot sa kanyang pinanggalingan. Samantala, sa aking bahay, dinalaw ako ni na Joaquin at Isabel. Niyakap nila ako ng mahigpit. Lolo, wag na kayong iiyak. Ang bulong ni Isabel, dito lang po kami. Ngumiti ako, ang bilang. Pero may kirot sa aking puso, bilang isang ama. Hindi ko gustong makitang wasak ang pamilya ng aking anak, pero bilang isang tao, alam ko na kailangang linisin ang lahat ng dumi upang muling makapagsimula. Ang Noche Buena ay natapos na. Ngunit ang leksyon ng gabing iyon ay habambuhay na mananatili. Danilo, anak ko. Ngayon ay mag-isa ka na. Ngayon ay wala ka ng ibang maririnig kundi ang sarili mong konsensya. Sana, sa gitna ng katahimikang iyan, ay mahanap mo ang iyong sarili. Sana, matutunan mo na ang tunay na kayamanan ay hindi nakatago sa vault ng bangko, kundi sa mga taong handang maupo sa tabi mo. Kahit wala kang kahit na ano. Ang pagguho ay tapos na. Ngayon, titingnan natin kung ano ang matitira sa iyo pagkatapos ng bagyo. Ito, si Manuel Reyes. Nagpapaalala sa inyo. Huwag nating kalilimutan ang ating mga magulang dahil ang kanilang mga dalangin ang nag-aangat sa atin at ang kanilang mga luha ang pwedeng magpabagsak sa atin. Abangan ang susunod na kabanata, ang simula ng pagbabago. Lumipas ang mga linggo matapos ang malupit na gabi ng Noche Buena. Ang ingay ng mga paputok ng bagong taon ay humupa na at pinalitan ito ng nakabibinging katahimikan
para sa aking anak na si Danilo. Ang pagbagsak ay hindi laging mabilis. Minsan, ito ay dahan-dahan at masakit. Parang isang gusali na unti-unting dinudurog ng lindol. Wala na ang lahat kay Danilo. Wala na ang kanyang marangyang kondo sa Makati. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo na isinasanla na niya ngayon para lang may maipambayad sa maliit na kwarto sa isang boarding house sa Pasay. Isang kwarto na kasing laki lang ng banyo ng dati niyang opisina. Mainit, masikip, at may amoy ng lumang kahoy. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho bilang CEO o manager sa ibang mga kumpanya. Pero sa mundo ng konstruksyon sa Pilipinas, maliit lang ang bilog. Alam ng lahat ang ginawa niya sa akin. Alam ng lahat na tinalikuran niya ang sarili niyang ama. Pasensya na, Sir Danilo. Wala kaming bakante para sa iyo. Iyan ang laging sagot sa kanya. Minsan, hindi pa siya nakakapasok sa pinto, ay pinapaalis na siya ng mga guard. Ang kanyang pangalan, na dati ay susi sa lahat ng pintuan, ngayon ay naging isang sumpa. Isang gabi ng Enero, habang naglalakad siya sa ulan, nakakita siya ng isang anunsyo sa tapat ng isang lumang gusali. Naghahanap ng janitor, night shift, agaran. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tanging ballpen lang ang hawak. Ngayon, kailangan niyang pumili. Ang mamatay sa gutom o ang lunukin ang kanyang natitirang kayabangan. Nag-apply siya. Ang may-ari ng maliit na kumpanya ng panlinis ay si Brenda, isang matapang na babae na sanay sa hirap. Tiningnan ni Brenda ang resume ni Danilo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang suot ni Danilo. Isang lumang polo na kupas na ang kulay. CEO ka dati? Tanong ni Brenda. May halong pagtataka sa kanyang boses. Opo. Pero kailangan ko po ng trabaho. Kahit ano po. Sagot ni Danilo. Nakayuko siya. Hindi niya kayang tumingin sa mata ng babae. Ang sahod dito ay 18,000 piso lang sa isang buwan, sabi ni Brenda. Mabigat ang trabaho, maglilinis ka ng mga banyo, maglalampaso ka ng sahig mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kaya mo ba? 18,000 piso, dati. Ang 18,000 piso ay pambili lang niya ng isang bote ng alak. Dati, iyon ay pambayad lang niya sa parking ng kanyang sasakyan sa loob ng ilang linggo. Pero ngayon, ang 18,000 piso na iyon ang magiging kabuuan ng kanyang buhay. Kaya ko po, Maam Brenda, ang bulong ni Danilo. At doon nagsimula ang kanyang bagong buhay, ang buhay sa dilim ng gabi. Karamo. Isipin niyo ang aking anak, ang dating makapangyarihang Danilo Reyes. Ngayon ay nakasuot ng asul na uniforme, may hawak na timba at mop. Ang kanyang mga kamay ay amoy Zonrox at sabon. Sa unang gabi niya, pinaglinis siya ng mga banyo sa isang malaking mall. Habang nakaluhod siya sa sahig at kinukuskos ang tiles at pumatak ang kanyang luha. Naalala niya ang gabi ng Noche Buena. Naalala niya kung paano niya ako itinulak sa sahig. Ngayon, siya naman ang nasa sahig. Hindi dahil sa tulak ng iba, kundi dahil sa bigat ng sarili niyang mga pagkakamali. Dito pala ang bulong niya sa sarili. Dito pala nagsisimula ang totoong buhay. Naging mahirap ang mga unang buwan. Ang kanyang likod ay sumasakit. Ang kanyang mga braso ay nangangalay. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay mga simpleng tao. May mga working student, may mga tatay na nagtatrabaho para sa gatas ng anak. May mga lola na kailangan pang kumayod. Noon, hindi man lang sila tinitingnan ni Danilo. Para sa kanya, ang mga taong ito ay parang mga anino lang sa paligid. Pero ngayon, sila ang kanyang mga guro. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, binigyan siya ng isang pirasong pandesal ng kasamahan niyang si Mang Carding. Kain ka muna, Danilo, sabi ni Mang Carding. Mahaba pa ang gabi, kailangan mo ng lakas. Tiningnan ni Danilo ang pandesal. Simple lang ito, wala itong palaman, pero sa sandaling iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Mas masarap pa sa lechon na kinain niya kasama si Antonio Mercado. Dahil ang pandesal na iyon ay ibinigay ng may tunay na malasakit. Walang hinihintay na kapalit. Doon unti-unting nagbago si Danilo.
Ang kanyang kayabangan ay natunaw na parang bula. Natutunan niya ang halaga ng bawat sentimo. Natutunan niya na ang bawat tao, anuman ang kanilang trabaho, ay may dangal na dapat irespeto. Minsan, habang naglilinis siya ng isang opisina sa Makati, nakita niya ang sarili niyang anino sa malaking salamin ng bintana. Ang lungsod ay nagniningning sa labas. Maraming magagarang sasakyan ang dumadaan. Dati, isa siya sa mga nasa itaas. Ngayon, siya ang tagalinis ng kanilang kalat. Pero sa kabila ng hirap, may isang bagay siyang nahanap na wala siya noon. Ang kapayapaan, wala na siyang kailangang patunayan sa ibang tao. Wala na siyang kailangang napanindigan na kasinungalingan. Sa bawat dumi na nililinis niya, parang nalilinis din ang kanyang puso. Nalaman ko ang lahat ng ito dahil kay Roberto. Palihim siyang nagmamanman kay Danilo sa utos ko. "Tay Manuel," sabi ni Roberto sa akin isang gabi. Nakita ko po si Danilo. Naglilinis siya ng banyo sa gusali sa kanto. Mukhang pagod na pagod po siya. Pero iba na ang tingin niya sa mga tao. Ngumingiti na siya sa mga guard. Tumango ako. May luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kagalakan. "Mabuti, Roberto," ang sabi ko. "Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang maranasan ang tunay na pundasyon." Ang isang tao na hindi marunong humawak ng basahan ay hindi kailanman matututong humawak ng tagumpay. Ang 18,000 piso na sahod niya ay pinagkakasya niya sa lahat. Nakatira siya sa simpleng boarding house, kumakain ng sardinas at tuyo. At sa bawat katapusan ng buwan, nagtatabi siya ng kaunting barya para maipadala sa kanyang mga anak. Kahit maliit lang, gusto niyang malaman nila na pinaghihirapan niya iyon. Nakalimutan na niya ang pangarap na maging CEO. Ang tanging pangarap na lang niya ngayon ay ang makitang muli ang kanyang ama. Hindi para humingi ng pera, kundi para sabihing, "Tay, salamat po sa pagtulak niyo sa akin. Dahil kung hindi niyo ako hinayaan na bumagsak, hindi ko matututunan kung paano tumayo ng may dangal." Ang buhay sa Pilipinas ay hindi madali. Maraming tao ang nasa ilalim. Pero sa ilalim na iyon, doon mo makikita ang pinakatapat na mga puso. Danilo, anak ko, ipagpatuloy mo ang iyong paglalampaso dahil ang bawat kuskus mo sa tiles ng sahig ay pagbubura sa dumi ng iyong nakaraan. Ito si Manuel Reyes, na palaging nanonood mula sa malayo. Hindi ko siya kinalimutan, pero kailangang matapos ang kanyang paglalakbay sa dilim. Bago ko siya muling yakapin sa liwanag, abangan niyo ang susunod na kabanata kung saan makikita natin kung paano tutugon ang tadhana sa kanyang pagbabago. Salamat sa pakikinig, aking mga kababayan. Higit sa lahat, tandaan natin na ang tunay na taas ng isang tao ay sinusukat sa kung paano siya makisama sa mga nasa ibaba. Lumipas ang mga buwan, ang init ng tag-araw sa Maynila ay nagsisimula ng maramdaman para sa aking anak na si Danilo. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang pagtatrabaho bilang janitor ay tila naghuhugas sa kanyang dating pagkatao. Isang gabi, matapos ang kanyang nakapapagod na shift, naupo si Danilo sa kanyang maliit na kama sa boarding house. Hawak niya ang kanyang lumang telepono. Ito na lang ang tanging koneksyon niya sa buhay na tinalikuran niya. Ang buhay na sinira niya. Tinawagan niya ang kanyang mga anak, sina Joaquin at Isabel. "Papa," ang masayang sigaw ni Isabel sa kabilang linya. "Kumusta po kayo? Bakit po ngayon lang kayo tumawag?" Napangiti si Danilo. Isang ngiti na may halong pait. "Pasensya na, anak. Marami lang trabaho si Papa. Kumusta kayo riyan sa bahay ng Lolo Antonio nyo?" "Mabuti naman po, Papa." Si Joaquin naman ang nagsalita. "Pero alam nyo ba, dinalaw po kami ni Lolo Manuel kahapon." Natigilan si Danilo. "Ang pangalan ko." Ang pangalang pilit niyang iniiwasan dahil sa tindi ng hiya. Si Lolo Manuel nyo? Pumunta siya riyan?" "Opo, Papa." Ang kwento ni Isabel. "Dinalhan niya kami ng paborito naming ensaymada mula sa Binondo at binigyan niya kami ng mga bagong libro," sabi ni Lolo. "Mahal na mahal niya kami," sabi niya.
kahit anong mangyari. Hindi magbabago ang pagmamahal niya sa amin. Tahimik lang na nakikinig si Danilo. Nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Akala niya, dahil sa galit ko sa kanya, ay idadamay ko ang mga bata. Akala niya, itataboy ko rin ang kanyang mga anak. Pero doon siya nagkamali. Dahil ang isang tunay na lolo ay hindi marunong magtanim ng galit sa mga inosente. Ang galit ko ay nasa tamang lugar. Ang disiplina ko ay para sa kanya, hindi para sa mga tiyaw ko. Papa, ang seryosong boses ni Joaquin ang bumasag sa katahimikan. May itatanong po sana ako. Ano iyon? Anak? Tanong ni Danilo. Bakit niyo po tinulak si Lolo Manuel noong Noche Buena? Ang tanong na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Danilo. Isang tanong mula sa isang 15 taong gulang na bata. Isang tanong na napakasimple, pero napakahirap sagutin. Joaquin, ang bulong ni Danilo. Mali ang nagawa ni Papa. Nadala ako ng aking kayabangan. Akala ko, mas mahalaga ang pera at posisyon kaysa sa respeto. Alam niyo po, Papa, ang sabi ni Joaquin. Tinanong ko rin po si Lolo Manuel kung galit siya sa inyo. Sabi ni Lolo, hindi raw siya galit. Sabi niya, kailangan niyo lang daw matutunan kung ano ang ibig sabihin ng katarungan. Katarungan. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Danilo. Katarungan. Hindi paghihiganti. Hindi galit. Katarungan. Sabi po ni Lolo. Dagdag pa ni Isabel. Ang katarungan daw po ay parang gamot. Minsan ay mapait. Minsan ay masakit. Pero kailangan niyo raw inumin para gumaling ang inyong puso. Papa, may sakit po ba ang puso niyo? Napahagulgol si Danilo. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Ang mga salita ng kanyang mga anak ay mas matalas pa sa anumang sermon na ibinigay ko. Doon niya naintindihan ang lahat. Naintindihan niya na hindi ako naging malupit sa kanya. Hindi ko siya pinarusahan dahil gusto ko siyang saktan. Pinarusahan ko siya dahil gusto ko siyang iligtas. Inalis ko ang kanyang bahay para matutunan niyang bumuo ng sariling tahanan. Inalis ko ang kanyang sasakyan para matutunan niyang lumakad ng may pagpapakumbaba. Inalis ko ang kanyang posisyon bilang CEO para matutunan niyang rumespeto sa mga maliliit na tao. Ito ay katarungan, ang pagbibigay sa isang tao ng kung ano ang nararapat sa kanya upang siya ay magbago. Papa, wag na po kayong umiyak, ang sabi ni Isabel, sabi ni Lolo. Kapag daw po naging mabuti na kayong tao at kapag daw po natutunan nyo ng pahalagahan ang mga maliliit na bagay, bukas daw po ang pinto niya para sa inyo. Ipinatong ni Danilo ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, doon sa madilim na boarding house sa Pasay. Naramdaman niya ang isang bagong pag-asa, hindi pag-asa na maging mayaman ulit, kundi pag-asa na maging isang amang maipagmamalaki ng kanyang mga anak, isang anak na maipagmamalaki ng kanyang ama. Salamat anak, ang sabi ni Danilo. Salamat sa pagsasabi sa akin ito. Sabihin niyo kay Lolo Manuel na naiintindihan na ni Papa. Sabihin niyo sa kanya na iniinom ko na ang gamit na ibinigay niya at balang araw gagaling din si Papa. Matapos ang tawag. Tumayo si Danilo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagniningning. Dati, ang tingin niya sa mga ilaw na iyan ay simbolo ng pera. Ngayon, ang tingin niya sa mga ilaw na iyan ay simbolo ng mga taong nagsisikap ng tapat. Natutunan niya mula sa kanyang mga anak ang pinakamahalagang leksyon sa buhay, na ang katarungan at pagmamahal ay magkasama, na ang isang amang nagpaparusa ng tama ay isang amang nagmamahal ng tapat. Nalaman ko ang usapang ito dahil naikwento sa akin ni Joaquin. Nang sumunod na dinalaw ko sila, niyakap ako ng aking apo. Lolo, sabi ni Joaquin, nakausap ko po si Papa. Umiyak po siya, sabi niya. Salamat daw po sa gamot. Ngumiti ako at hinaplos ang ulo ng aking apo. Mabuti, Joaquin. Mabuti kung ganoon. Sa loob ng aking puso. Nagpasalamat ako sa Diyos. Minsan, ang mga bata ang nagiging tulay para sa ating mga matatanda. Ang kanilang kawalang malay ang nagbubukas sa ating mga saradong isipan.
Ang katarungan ay naipatupad na. Ngayon, ang panahon na lang ang magsasabi kung kailan ganap na gagaling ang sugat sa aming pamilya. Danilo, anak ko, ipagpatuloy mo ang iyong pagpapakumbaba. Dahil ang katarungan ay hindi nagtatapos sa parusa. Ito ay nagsisimula sa pagbabago. At ang pagbabagong iyan, ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa akin at sa iyong mga anak. Ito si Manuel Reyes, na palaging umaasa para sa kinabukasan ng kanyang dugo at lahi. Salamat sa inyong pakikinig. Tandaan natin na ang tunay na katarungan ay hindi para manira, kundi para muling bumuo ng isang mas matatag na pagkatao. Abangan ang huling kabanata, ang pagtatapos ng ating kwento. 1 taon na ang lumipas. Pasko na naman sa aming lungsod. Naririnig ko ang mga awitin sa kalsada at nakikita ko ang mga nagniningning na parol sa bawat bintana. Ang simoy ng hangin ay malamig. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ko ay payapa. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman, may dumating na isang sulat. Isang puting sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, pero kilala ko ang sulat kamay. Iyon ang sulat kamay ni Danilo. Pumasok ako sa loob ng bahay. Naupo ako sa aking paboritong silya. Ang silyang dati ay naging mitsa ng aming gulo. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Mahal kong Tatay Manuel. Ang simula ng sulat. 1 taon na ang nakalipas simula ng huli tayong mag-usap. Gusto ko lang pong malaman niyo na maayos ang kalagayan ko. Nagtatrabaho pa rin ako sa kumpanya ni Maam Brenda. Hindi na po ako nahihiyang hawakan ang basahan. Dahil sa bawat dumi na nililinis ko, natututunan ko ang halaga ng bawat sentimong kinikita ko. Huminto ako sandali sa pagbabasa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Tay. Pagpapatuloy ng sulat. Salamat po. Salamat po sa pagtulak niyo sa akin noong Noche Buena. Kung hindi niyo po ako hinayaang bumagsak, baka hanggang ngayon ay nabulag pa rin ako sa pera at kapangyarihan. Ngayon, nakatira lang ako sa isang maliit na kwarto. Pero ang puso ko ay hindi na masikip. Wala na akong tinatakasan. Wala na akong kailangang patunayan sa ibang tao. Ang pinakamahalagang natutunan ko ay ang salitang respeto. Respeto sa sarili at respeto sa mga magulang. Sana, balang araw, mapatunayan ko sa inyo na ako ay isa ng tunay na Reyes. Isang Reyes na may dangal. At hindi lang isang Reyes na may pera. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko ang mainit na luha na pumapatak sa aking mga pisngi. Ang aking anak ay nagbalik na. Hindi ang CEO na mayabang, kundi ang anak ko na muling natagpuan ang kanyang kaluluwa. Kumuha ako ng panulat at isang pirasong papel. Sumulat ako ng maikling sagot sa kanya. Isang maiksing tugon na puno ng katotohanan. Danilo, ang isinulat ko. Nabasa ko ang iyong sulat. Natutuwa ako na nahanap mo na ang iyong daan. Ang pagbabago ay isang mahabang paglalakbay. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Hindi ko pa kayang makaharap ka sa ngayon dahil ang mga sugat ay nangangailangan pa ng panahon para tuluyang gumaling. Pero tandaan mo ito. Ipinagmamalaki ko ang lalaking pinipili mong maging ngayon. Maligayang Pasko, anak. Ipinadala ko ang sulat na iyon. Alam ko na sapat na iyon para sa ngayon. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari. Ito ay isang proseso. Ngayong gabi ng Noche Buena, mag-isa lang ako sa mesa. Pero hindi ako malungkot dahil alam ko na sa kabilang panig ng lungsod, may isang anak na kumakain din ng mag-isa. Pero may dangal at kapayapaan sa kanyang puso. Ang upuan sa dulo ng mesa ay nananatiling bakante. Pero balang araw, kapag ang lahat ay nasa tamang panahon na. Alam ko na may uupo ulit doon. Isang lalaking natutong bumagsak upang malaman kung paano ang tunay na pagtayo. Aking mga kababayan, dito nagtatapos ang kwento ni Manuel Reyes at ng kanyang anak na si Danilo. Sana ay may napulot kayong aral sa gabing ito. Ang pera ay nawawala,
ang kapangyarihan ay lumilipas. Pero ang pagmamahal at paggalang sa magulang ay habambuhay na kayamanan. Huwag nating hintaying mawala ang lahat sa atin bago natin matutunan ang halaga ng ating pamilya. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang kwento ng buhay. Ibahagi niyo rin sa comments kung ano ang natutunan niyo sa kwento ni Tatay Manuel. Maraming salamat sa panonood at maligayang Pasko sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako si Manuel Reyes. Nagpapaalam ng may kapayapaan sa puso.